Pang YouTube na ito. And He will lead us how to prepare our hearts and life to receive His blessing and His word this afternoon. Amen. Let's pray. Father God, in the name of your Son Jesus Christ, our Lord and our Savior, we come unto you, Father, knowing again that you are always the love of our life. You're always the King of our hearts. You are the Lord of Lords in every creation of this world.
Between the Lord and me, and I need to
that we fix our eyes on you, Lord Jesus. There's the hindrances, Father God. But then, Lord, we want to say thank you, Lord Jesus. Hindi ko namin pag-ilagin na ito yung kumagapuan na Lord, sakit. Wala naman, Lord Jesus, but then, you are there, Father God, to heal us. Because you are the good healer, God. You are there, Father God, to give us a peace, God, Lord. You are there, Father God, to comfort us, God. You are our shelter, you are our refuge, God, Lord. You are our great provider, God, Lord Jesus. So that's why we are able to stand in your presence right now, God, Lord. It's not the one that we are going to impress us, God, Lord, to stop, Father God, to worship you, God, Lord. But then we thank you, Father God, for the strength that we go home, God, Lord Jesus. And thank you for the strength, Father God, able to stand in your presence, Father God. And here we are, Lord Jesus. Here we are, Father God. Here's your children, Father God. Praise you to lift up your name on high, because you are the King of Kings and the Lord of Lords. And there's no other name above your names, Lord Jesus. Because we thank you, Father God, for your presence, for your anointing, God, Lord. It's so awesome in this presence, God. We can know, God, Lord, your awesome presence, God, Lord. Your love is so amazing to each every one of us, Lord Jesus. Lord, we love you so much, God, Lord. We thank you, Father God. Bless your words, Father God, that we're going to hear, Father, today. Lord Jesus, bless also, Father God, that we can see your goodness. But to say thank you, Father God, for ourselves that we are nothing behind your favor, God, Lord Jesus. We thank you, Lord. We give you all the glory. We give you all the praise and adoration, God, Lord. We thank you to you alone, God, Lord Jesus. Jesus, we pray. Amen and amen. You will give all the glory and honor and thanksgiving to Jesus alone. Amen? Okay, bago tayo manalangin, mag-verse na muna tayo. Okay, magtatanong. Ano yan tikadaktalan na bilin? What is the greatest commandment in the Bible? Love one another. Have you read it? Love one another. The greatest commandment. Okay, I will give you a Oh. tip. The second greatest commandment is love your neighbor. What is the greatest commandment? Love the Lord your God with all your heart, with all your strength, with all The your greatest commandment. mind. Okay, dahan-dahan mo tayo para magkaroon tayo ng verse. So the greatest commandment is love the Lord your God with all your mind, with all your Heart. strength, with all your Soul. Yeah, your mind, your strength, your soul. With all your might. It repeated many times that this we will be going. Then that's the greatest commandment. Yan ang pinakamalaking habilin ng Diyos. Okay? So we are in February. So meron na tayong verse. Ang second commandment ay Love your neighbor. Okay. Today we will be discussing about who is our neighbor. Who is our neighbor? Okay. Who is our neighbor? So last Sunday, presenta sa atin ang nagturo sa atin about the three parables, which is the parable of The lost coin, the lost sheep, the lost son. Correct. Para meron tayong review. Ang nag-discuss sa atin last Sunday, ang ating pastor ay tinuro sa atin ang tatlong lost. Number one, the lost sheep, The lost coin. the lost coin, Coins and the lost son. Okay. Ngayong araw na ito ay pag-aralan naman natin patungkol sa isa na naman
parable doon sa Lucas chapter 10. Habang nag-prepare ni Mrs., basahin muna natin sa Tagalog. In the book of Luke chapter 10, starting in the book of in 25, basahin ko sa Tagalog, nandun naman, okay, ay may isang scribe, lumapit kay Jesus upang siya ay subukin. Talaga namang mga eskriba, sila yung mga lawmaker. Talaga man susubok ang mga ito. Guro, anya, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, ano ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo roon? 27, tumugon siya. Ito na yung verse, ito na yung the greatest commandment. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso. Well, love the Lord your God with all your heart. So, tandaan po natin, tayo nasa sa February at palaging my heart. Pag-ibig. Diyan po ba kayo? Amen? Okay. With all your heart, sa buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas at ang buong pag-iisip. With all your mind. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Kapwa dito, pero yung sa ibang translation, love your neighbor as yourself. Tama ang sagot mo. Dito na sa Tagalog. Doon na yung binabasa ko po. Tama ang sagot mo. So, sabi ni Jesus, wika ni Jesus, gawin mo iyan at mabubuhay ka. 29. Sa hangad ng eskriba, maalala niyo yung ginawa ni Pastor na ito yung mga eskriba, yung mga pareseyo. Alam niyo po yung eskriba at mga pareseyo, sila yung mga big group of religious leaders na kung saan pare-parehang grupo nag-iisip na huliin si Jesus para ipapako. Nandun sa Sunday school natin kanina. Ulitin ko yung eskriba, mga scribes at pareseyo ay mga big religious leaders. Actually, yung pareseyo ay master nila yung first 5 books of the Old Testament. That is what we call the Pentateuch. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy, which is authored by who? Moses. So, kabisado nila. Hindi lang word by word or chapter by chapter, but letter by letter. Tignan nyo, mga religious leader, ang gagaling nila. Okay. But, inuulit ko po, sila rin po parehas na nag-iisip kung ang mga eskriba at pareseyo ay naghahangad na hulihin at sila yung nag-iisip para ma-impeach. Para ma-impeach si Jesus para mapako sa cross. Okay, tuloy po natin. 29. Dito na sa Tagalog. Sa hangad ng eskriba na huwag siyang lumabas na kahiya-hiya, tinanong niya ulit si Jesus, sino naman ang iyong kapwa or neighbor? Saan na tayo? Ito, mayroon ng kwento. May isang taong naglalakbay mula Jerusalem patungong Jericho, hinarang siya ng mga tulisan o robbers. Kinuha pati damit sa katawan, binubog at halos patay na ng iwan. Nagkataong dumaan doon ang isang saserdote. At pagkakita sa taong nakahandusay, tignan niyo tignan niyo yung ugali. Yung mga ugali ng tao ang pinapakita dito. Anong ginawa niya? Siya'y lumihis at nagpatuloy ng kanyang lakad. Umiwas. Umiwas na lang, lumihis. Dumaan din ang isang Levita, ngunit tiningnan lamang niya, wow, makita. Okay? Wala siguro siyang cellphone, makita at mapicturean at malagay sa social media. So, ang ginawa niya, tiningnan lamang ang Levita, ngunit nagpatuloy ng kanyang lakad. 33. Ngunit may isang Samaritanong naglalakad o naglalakbay na paroon doon, nakita niya
ang hinarang at siya'y nahabag na naawa, naasyan. Lumapit siya, binusan ng langis at alak ang mga sugat nito at tinalian. Saka isinakay ng tao sa kanyang sinasakyang hayop o kamelyo. Dinala siya sa bahay panuluyan at inalagaan doon. Kinabukasan, dumukot siya ng 2 denaryo. O, pera yon. Okay? So, tingnan po natin. Ibinigay sa may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, alagaan mo siya at kung magkano man ang kakulangan niyan, babayaran ko at sa aking pagbabalik. Sino ngayon sa palagay mo, si Jesus na nagsasabi, sino ngayon sa palagay mo ang nagpakita ng kanyang pakikipagkapwa sa taong hinarang ng mga tulisan? Tanong ni Jesus. 37, ang nagpakita ng habag sa kanya. Tugon ni Scribas, sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka't gayon din ang gawin mo. Tayong may nalangin, Lord, binibigay namin yung panahon na ma-share ang iyong salita. Tulungan niyo po kaming kunin ang mensahe na talagang nakahanda para sa amin ngayon patungkol sa sino ang aming neighbor, sino ang aming kapitbahay, sino ang aming kapwa, sino yung mga tao sa aming paligid, at itong kwento ng isang Samaritano, parable ng isang Samaritano. Lord, ikaw ang may taas. Mangusap ka, maging instrumento lang po ako. Ako'y wala kung hindi ikaw. Sa pangalan ni Jesus, itong aking dalangin. Amen and amen. Okay. So, let's proceed to the message. Pag narinig natin yung salitang Samaritano, ano ang napunta sa isip natin? Di ba yung kwentong agad yung sinakay niya yung binugbog, half dead, sinakay niya, tinulungan, parang ganon. Okay. So, ano ba ang ibig sabihin ng Samaritan? A good Samaritan is a person who unselfishly, yung salitang unselfishly, yung ginawa niya yung hindi makasarili, yung ibinibigay todo niya. Okay? Unselfishly helps a stranger in distress. Ano man yung mga bagay na stranger in distress, o kaya ninakawan, o kaya binugbog o sinaktan. Okay? Especially strangers when they were in trouble. Halimbawa, ako'y nagdra-drive at nagkaroon ako naplatan yung gulong ko somewhere else, parang outside London. Mamumroblema ka, Brother Alba, dahil naplatan yung gulong ng sasakyan mo. Ngayon, biglang may dumating. Hindi mo inasahan, huminto sa'yo. Brad, what's going on? Naplatan ako eh. Ay, meron akong pambomba dito, panghangin, para ma-drive mo hanggang doon sa bayan. Yun yung picture ng isang Samaritan. Nandiyan po ba kayo? Amen? Actually po, yung term na Good Samaritan ay nagamit lamang po na isang metaphor. Alam niyo yung metaphor? Ito yung sinasabi nating figure of speech. Ang figure of speech, mga kapatid, ay ito yung mga iba't ibang klase ng yung salita na kung saan ito ay it applies to any charitable person. Yung charity, yung nagbibigay ng libreng tulong, charitable. Okay? Kasi hindi lahat ng mga naglalakbay ay charitable. Baka tatanungin muna kung meron kang kayang gawin o meron kang pambayad. Siya, makuha niyo yun? Ito po isang metaphor na ibig sabihin po ay hindi nangangahulugan na literal ang meaning.
Kasi ito yung purpose ng figure of speech. Hindi, dinadala ko lang po dito sa inyo dahil hindi po literal na kanyan. Halimbawa, bumaba si lolo mo o si uncle mo sa kapitbahay. Yan na yung good Samaritan. Hindi po yun ang ibig sabihin. Kailangan strangers na tutulong o kaya hindi taga-roon sa inyo. Makuha po natin. Sabihin ng amen. So ulitin ko po, pag figure of speech, kasi metaphor yun, halimbawa, metaphor, simile, or hyperbole, na-design kasi ang mga ito na dadagdagan yung kulay, your emphasis at creativity sa mga bagay na salita o expression. Halimbawa ng salita ay, wow, walking Bible. Anong ibig mong sabihin pag sinabi natin walking Bible siya? Ate Carol, wow, walking Bible si pastor namin. So, hindi ibig sabihin na, I walk with my Bible. Ako niyo yun, ito yung sinasabi nating metaphor. Pinapasaya at kinukulayan yung conversation. Walking. Ibig sabihin, magaling siya sa Bible. Isang example ulit. Sabi ni Ate Sally, ito example lang no offending. Sabi niya, ate, ang galing mong magluto ng pansit. Maalala niyo yung expression niya? Ayun, pastor. Tagalog ko na lang ate. Makatagal na akong nagluluto. Kahit, ano yung salita niya? Oray agkid-kidimak. Kahit nakapikit ang aking mata. Okay? These are figure of speech na kung saan pinapasaya kinukulayan yung ganda ng conversation. Nakuha niyo? Hindi ibig sabihin ay nagluluto si ate na literal na pikit ang mata. Ang ibig sabihin nun, master na siya. Tama? Ito yung alam ko naman, duman tayo sa mga figure of speech na yan. Okay. So, the term Good Samaritan, in-emphasize lang po natin ito ay nagamit as a metaphor. Okay? So, it applies to any charitable. Okay. Inuulit po natin, hindi lahat ng naglalakbay ay charitable. Yung salitang charity kasi ay pag charity shop, parang libre. Pinatrabaho ka ng boss mo maghapon, tapos hindi ka babayaran. Tama? Charity? Nagtrabaho ako ng 12 hours, libre lang, charity. Medyo hindi tayo payag. Meron tayong nakukuha. So ang salitang Samaritano ay metaphor lamang po siya. It talks about or applies to any charitable person, especially one who, like the man in the parable of the Good Samaritan, ni-rescue niya. Okay? Who rescues and helps out a needy stranger. Maliwanag? Okay. Nag-enjoy po ba tayo? Medyo, hindi ko naman sasabihin kaunti lang ito, pero kulay ng introduction natin yan. Ngayon, pag titignan po natin, kapag inisip po natin ang kwento ng Good Samaritan, ito po ay hinahanap ng Diyos kung ano yung reaction natin o attitude natin toward any incidents. Halimbawa, may nabangga sa malapit sa inyo. Ang meron kang pwestong weldingan. May pwestong hospital sa ante. Meron kang weldingan. Siguro, iba-ibang iniisip. Ano kaya ang nadali sa kanyang tricycle? At trabaho mo, pagkikitaan. Makuha niyo yun? So, iba't ibang pananaw. Ngayon, babalik po tayo sa mga expert of the law. Kasi sa verse 1, nagtanong kay Jesus ay yung mga expert of the law. Pag sinabi nating expert of the law, ay parang ito yung mga sinasabi nating
Anong sangay sa gobyerno natin? Hindi, yung senator tapos yung nag-approve ng impeachment ni Bongbong Marcos. Hindi. Sinong gumagawa ng law? Kagaya ni Luestro. Yeah, the other one, the other sangay ng pamahalaan. Okay. Yeah, Kongreso. Ang Kongreso, tingnan po natin. So, yung mga expert of the law, so yung mga Congress, ang tingin nila doon sa incident is something. Look, to the expert of the law, the wounded man was a subject to discuss. Halika dito, titignan natin kung there is a sufficient in form and substance. Diba, nagpasa sila ng 3 impeachment case against President Marcos. President Marcos muna. So pinag-uusapan doon sa plenaryo kung yung unang case ay siya ay si dating former president, something like that. So, is there any sufficient in form and substance? So, nagbubuto sila. Hindi. Wala yun, legal yun dahil mayroong warrant of arrest from the ICC. Parang nanonood ako Okay, example like, ibig sabihin, yung mga expert of the law, ang tingin nila doon sa taong binugbog at iniwanang halos mamatay doon sa daan, the wounded man was subject to discuss. Okay, let's vote. Let's vote. Kaninong kasalanan? Yung kabayo ba? Tataas ng kamay. Tama? Okay, that's what, number 1, attitude. Are you with me? Number 2, to the robbers. Yung robbers dito yung kidnappers or magnanakaw. So, alam po natin ang istorya. May isang eskriba lumapit kay Jesus upang siya ay ang eskriba ay okay, bago tayo magpatuloy, titingnan po natin na mayroon na talagang deep hatred between the Jews and the Samaritan. Mayroon na talagang silang hidwaan, handang nagkakatudutan tidara na talaga. Because the Jews, they saw themselves as pure descendants of Abraham. While the Samaritans were a mix. Alam po natin yung nangyari noon na intermarried. They were a mixed race produced when the Jews from the North Kingdom intermarried with other people after Israelites exile. Ngayon, tignan nyo meron talaga silang hidwaan. Siya dapat ang mag-avoid. Tama? Kalabang ko yan. Kalaban ng lahi namin yan. Dapat siya ang mag-avoid. Pero nakakaya, tingnan mo to the priest. Pag religious man, magaling pumalakpak to. Walang absent sa church. Sa kanya, tingnan nyo sa kanya, di ba siya umiwas? The wounded man was a problem to be avoided. Masali pa ako dyan. Alam ko dyan, may practice kami. Baka malate ako. Tama? Mayroon ba tayong reflection na nakukuha? Paulit-ulit na kwento ito, pero sa akin, bago ito Ugali ang tinitingnan ng Diyos. Number 4, to the innkeeper. Tignan mo. Yung innkeeper, yung parang hotel. Paglulook after para makapagpahinga. Sa kanya naman, the wounded man was a customer to serve for a fee. Sigurado. Siguro sabi niya doon sa Samaritan,
Bago mo iiwan to, alam mo na yon, huwag kang mag-alala, magbabayad ako. Tama hindi. So, ugali na naman. Number 4, ito na po yung Good Samaritan. To the Samaritan, number 5, the wounded man was a human being worth to be cared and to be loved. Amen? Nandyan ba ang puso natin? Tayo ba? Okay. Then number 6, to Jesus, lahat ay namatay siya para sa lahat sa atin. Pumunta kay Lazarus, pumunta kay lahat-lahat yung lahat. He seeks the message last Sunday was very strong. Okay? He was na-criticize siya. Dahil magpiperform ka ba ng miracle sa araw ng ganito, dapat nagpapahinga mga tao, blah blah blah. He was criticized, pero Jesus came to save, to find you and to find me. He is looking to anyone na hindi pa siya nakakasiguro sa kanyang buhay pagbabalik siya. Amen? So to Jesus, lahat ay lahat ay namatay siya para sa lahat. Amen? Okay. So tuloy po tayo. So again, sa verse 27, makita po natin na kinote ng mga eksperto dalo yung Deuteronomy 6:5, Leviticus 19:80. Ito ay patungkol din sa love the Lord, the first and the greatest commandment. Okay? So that's it. Then only the Samaritan, let's continue, only the Samaritan treated him as a person to love. Amen? Meron ba po tayong napupulot? Okay. From the parable, we have 3 principles. There are 3 principles about loving our neighbor. Number 1. But if last, number 1. Importante, 3 principles. Number 1, lack of love is often easy to justify even though it is never right. Kung wala ka talagang pag-ibig, marami kang palusot. Kung wala ka talaga, hindi mo maramdaman kahit ang daming nagtutulak at ang daming nagpaparinig sa iyo. Ay, dami kang ganito, wala kang ginawa. Magaling kang mag-justify, magaling kang magpalusot. Kung wala ka talagang love. Tama? Manyid. Pero pag meron kang love, yung love ang magtutulak sa iyo. Number 2, our neighbor is anyone. Sino ang ating kapitbahay? Sino ang ating kapwa ngayon? Our neighbor is anyone of any race. Tingnan nyo Ilocano kami. Tagalog sila. Taga-Bagyo sila. Ipugawda. Igorotda. Kung minsan dinidespise nila yung mga Igorot sa amin kasi may mixed race. Nagmi-mix yung Ipugaw sa Ilocano, hindi intermarried. Di ba narinig niya? Nag-uuyo ti Ilocano, kitam nagpupudaw mo ti taga-Bagyo ni makuha niya yun. Sometimes we despise. We look ourselves very, very, very high. We look down on them. So, ang tunay na principle dito sinasabi natin ay our neighbor is anyone in race. Kahit maputi sila, maitim sila. Shock, ako. Pakuha niyo yun? In any race. Ano yung susunod? In any creed and social background who is in need.
Meron kang anak na tomboy, meron kang ganito, social background, ganito. Sila yung mga nangangailangan ng pag-ibig ng Diyos na manggagaling sa atin. Kukuha niyo yun, yung principle. Sana, simple lang to. Kasi alam na natin yung message. Number 3, love means acting to meet the person's need. Makikilala kang may pag-ibig kung meron kang gagawin doon sa may nangangailangan. Tumawag yung kapatid ko noong dati-dati kan siya. Kahit sa tawagan, at talagang namang, para, makikita mong parang active, yung parang live na live, yung, manong. Napapansin ko, hindi siya umiimik. Mamaya nagtapat, hindi ko na sana sasabihin, sabi niya. Nung nagdadrive ako ng tricycle papunta sa Tiago, nasita daw ng LTO, na-fine siya ng 12,000 dahil pesos. 12,000 pero saan ba naman siya kukuha ng 12,000? So, lumuluha pala yung kapatid ko. Hindi siya na-imik. So, siyempre magalit ako. Bakit hindi mo, kasi hindi siya nakaregister. Bakit hindi mo niregister? Pastor ka pa naman. Ang dami kong sinasabi Sa dami ng atensyonan mo, halimbawa, may magpa-happy birthday, pwede bang i-priority mo yung pag sabi ni Mrs., magkano ba? 12,000 daw. Umiiyak pala sa puso niya yung kanyang dinadaan, hindi siya naimik. Hindi dahil kapatid ko, pero alam mo yun, yung puso. Palit mo. Yeah, siyempre hindi ako makatulog kung wala akong gagawin, tama? O sige, pamuspusan balan kita. Gawin mo ng paraan. O siyempre nakatulong na ako doon dahil tumutulong ako kung paano matulungan yung kapatid ko. Kahit hindi ko lang kapatid, kahit nakakita ka lang ako ng naantig yung puso mo. So, number 3, love means acting to meet the person's need. And beside, ano yun ng panghuli? Wherever we live, there are needy people close by. Sana maging good Samaritan tayo. Nagkukuha na tayo, magiging flow o daluyan ng blessing. There is no reason or there is no good reason refusing to help. Amen? Nandiyan po ba tayo? In conclusion, ano ang sabi ng 1 John 3:18? Do not love. Look, do not love. Basahin po natin all together. 1, 2, 3, go. Do not love in word or speech, but in deed and in truth. Okay. Deed means yung action natin. So, huwag lang tayong magaling sa salita. May mga politiko na kuminsan, hindi nagsasalita, pero kaming si Congressman, anong apelyido nun? Tan. Ewan ko, hindi nangangampanya. Wala kang makitang gaanong ganito niya. Pero mabalitaan mo yung ang dami siyang tinutulungang mga estudyante na college. Maalala nyo, nung nag-bills yung nanay ko ng 95,000, mga 3 na yun. Pinirmahan. Binigyan lahat. Hindi siya gaano nangangampanya. Sinisiraan pa siya. He is a man of action. Kaya sabi ko, sino kayong makakatalo dito? Sabi ng iba, siguro ninakaw yun. Parang in-insert doon sa budget o ano-ano pa kasi congressman. Sabi ng iba, kahit ano na ang sabihin nila, ang dami niyang natulungan. So dapat, kung magmahal marami, opposite naman yung kalaban. Ang galing nito. Kung dalaga ka, mahuhulog ka sa kanyang pananalita. Do not love in word or speech. Maalala niyo yun?
but in action and in truth. Hallelujah. Nandiyan po tayo. Ibig sabihin, this is a biblical command urging action, sacrificial love over mere words. Ibig sabihin, this one is emphasizes that true love is demonstrated through concrete actions and sincere commitment, like helping those in need, rather than empty and hypocritical promises. Magaling tayong salita. Although kung minsan hindi mo alam kung tunay na, linya-linya, andito si Kagawad, kapitan, andan, 5,000 mga senior citizen, lahat. Forget about kung minsan, ninakaw din lang yan, kulang pa yan, whatever it is. Kasi hindi natin gaano nakikita. Ito naman pinapakita ko is, it makes yung magaling magsalita at saka nagbibigay. Andyan sa iyo, isang kabahan kada pamilya. Magpasalamat na lang tayo. Amen? Kung may mix iyon na politics o gusto lang magpabango, di ba? Uso yun, magpabango ng pangalan. Imagine mo yun, yung nangyari ang malaking trahedya sa Pilipinas. Kailan yun yung kailangan nagsulisit sila ng daming namatay at ang daming mga country na nagbigay. Yolanda, ang daming nasirang binigay. Tapos, mamaya may isang politician doon na nilalagyan ng pangalan. Ilalagay yung pangalan doon. Vice President, hindi ko na sasabihin. Hindi, ano na yun, matagal na. Pero ang kinalulungkot ko, sa dami ng na collect na tulong, hindi umaabot talaga doon. Pinulitika. Makuha niyo yung ibig sabihin yung ganito at saka action. May nakukuha pa ba tayo? Amen. And to conclude with John 3:16. Okay. Ano yan? Don't just talk about love. Kaya, sana maiwan sa atin to. Don't just talk. Don't just talk about love. But, put your love in action. Palakpakan po natin ng Panginoon. Kaya nga ang tema natin, love. Love is an action. Tignan nyo, John 3:16, conclusion na ito. For God so loved the world. So, God loved the world. The world doon is you and me. Ang world doon, yung mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon, lahat ng tao. Lalong-lalo na doon sa wala pa sa Lord. So, for God so loved the world. Okay. Saan yung deed at action doon? He gave. Meron siyang ginawa. His only begotten Son. And whoever believe in Him shall not perish but have everlasting life. Ganyan po ba kayo? Sana hindi lang tayo magaling sa salita. Sana sinasabayan natin ang action. Yung pagbibigay natin ng gift, talents and time, I do salute everyone. Sana dahil namomotivate tayo doon sa pag-ibig ng Diyos at pag-ibig natin sa Kanya. Yung effort na magpakanta, yung effort na magluto, yung mga auntie, ang aga-aga ninyo dito, because we love the Lord. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Nag-share ng ayuda, pero pagka huwag kayong gagawa ng kwento, siyempre, dumating ako, tumpok-tumpok na anin yan. Parang mas marami yun. Binawasan ko ng konti, nilagay ko dito. Parang mas marami yun. Kasi sa akin ito, parang kukunti. Parang marami pa ito.
Nakuha niyo yun? Nag-o-overflow yung blessing. Salamat sa iyong pag-ibig. Palapakan po natin ang Panginoon. Tayong lahat ay tatayo. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat dahil pinag-aralan namin ang isang kwento ng The Good Samaritan. Tulungan niyo po kaming hindi lang magaling magsalita. Ito ay buwan ng pag-ibig. It is a month of love. Tulungan niyo po kaming magiging daluyan ng pag-ibig. Kakikitaan kami ng pag-ibig mo sa iba, Panginoon. I-bless mo ang aming pwedeng makayanang gawin sa iglesia para sa ikalalwalhati ng iyong banal na pangalan. Maitaas nawa ang iyong pangalan, hindi pangalan ng fellowship o sino man, kundi ikaw nawa palagi ang maitaas. Lord, binabalik namin lahat na pasasalamat. Napakabuti mo sa amin. Pinapag-aralan po namin yung mga advantage ng faithful servant. Yung mabuting pakikipagkapwa ngayong month of love, Lord. Sana punuin mo kami ng iyong pag-ibig dahil kuminsan kung nanggagaling lang sa amin yung effort namin, ang hirap magpatawad, ang hirap intindihin ang mga bagay-bagay. Kundi maraming salamat dahil hinahayaan mo na ang iyong mga salita ay nagsasalita para sa amin. Natututo kami. Tulungan niyo po kaming magiging mature sa pagkakaintindi, lalalim sa pagkaunawa, knowledge. We pray for knowledge and wisdom, Lord. Tulungan niyo po kaming magiging maibigin. Help us to love one another in this month, not only in this month, but magiging ugali na namin, kami mapagmahal dahil naintindihan namin, Panginoon, na kami minahal mo, kami pinatawad mo. Dahil mahal mo kami, binigay mo ang iyong buhay. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Thank you, Lord, that ako yung isa doon na kasama na taga-mundo. Minahal mo kami. Thank you sa iyong promise, Lord, na sino man ang maniniwala, anyone who believes in Him, ito yung greatest promise, magkakaroon siya ng buhay na walang hanggan. Salamat sa buhay na walang hanggan. So Lord, tinataas namin yung mga kasama namin na hindi nawala at hindi nakadalo ngayon. May kanilang mga reason, sila Sister Joy, si Sister Jeneline, sila Sister Cherry, na kung saan may kanya-kanyang dahilan. Hindi sila nakapunta ngayon. Sino man yung mga dumadanas ng physical affliction, in the name of Jesus, I come to you. May you extend your hand upon them, O God, and touch them. Hallelujah. Lord, I pray for healing right now, in the name of Jesus. Hindi lang po physical, kung sino yung mga nangangailangan ng kagalingan, kagamutan, emotional pain, emotional injury in the name of Jesus. Kami nasugatan, kami tinahak, kami nasugat ang aming mga damdamin. Physically, emotionally. Lord, we offer everyone into your loving hand. Ganon din po yung mga dumadaan sa mga baku-bakong daan, Lord. Ibig sabihin, difficult situation. Yung iba, naghahanap ng trabaho. Yung iba, naghahanap ng mas magandang trabaho. Panginoon, tinataas namin. Tulungan niyo po kaming mag-trust at magtiwala kami sa inyo in the time of kagipitan, in the time of difficulties. In the hard time, Lord, help us to trust in you. Help us to knock on the door. Help us to run on you and defend on you, Lord. Lord, I pray our family member out there, kung paano nyo kami pinagpapala, pagpalain nyo rin sila. Hallelujah, hallelujah. So I pray, may the love of the Father, the Son, of the Holy Spirit may continue to dwell in us, in our heart, in our family, individually and corporately. In the name of Jesus, I pray.
Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Magandang araw, magandang oras sa bawat isa. We love you all in the name of the Filipino Christian Fellowship. We love you all. See you next Sunday. Mwah.